kayo ng Japan? Hindi ko kayo dadalhin doon. Pero babatiin ko kayo ng Ohayo gozaimasu sa mga OFW natin sa Japan. Annyeong haseyo sa mga Pinoy naman sa South Korea. Hindi ko rin kayo dadalhin sa Korea. Okay? Good morning po sa lahat ng mga kamisis at kapatid natin sa anumang panig ng mundo. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? Sakit sa bato. Paano ba maiiwasan ito? Bawal tumakbo sa usapang bato mamaya sa Ansafe. Maswerteng studio audience. May pa-surprise kami para sa inyo. Baon sa mga kids na 2-in-1. Waffle sandwich ang sagot dyan. Alamin kung paano gawin sa Ihain na yan. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Pagdating sa chikahan, hindi niya kayo aatrasan. The one and only Laila Chikadora, Marites ng Barangay. Ako yun! Cookie Monster, ikaw ba yan? Hindi. Ha? Huwag ka mag-alala, Or Ate ikaw Coring. si Mrs. Zeus? Pwede rin. Walang nasaktan habang ginagawa ang headdress na ito. Wala bang pinatay na hayop? Wala naman. Grabe, oo, wag naman. Baka may- Na-sense ko kasi magkakulay tayo ng damit. I know, right? Para Oo, terno tinoto. tayo. At Correct. meron palang lipstick na violet. Meron! Ganun. Alam mo, yung dala ko, mas mapusyaw pa nga dito. Pero yung makeup artist natin, si Lola, may mas violet pa pala sa dala ko. Oo diba? nga. Okay. Meron pa bang mas magiging medyo maanghang na Ay, mga syempre. chismis dyan mula sa kanto? Meron naman. Ako, hindi talaga aabog yung aking violet lipstick sa pasabog nating blind item. Nako, ito ha, mga guess mo, besh. Etong fast rising actor na ito, talaga namang pag nakikita mo, talagang napakang pogi, maputi, talagang para siyang heartthrob na fast rising ngayon. Wow! Ang problema, hanggang itsura lang, Ate Coring. Why? Daman, grabe ka naman. Kasi parang tuwing darating sa set mo, hindi naliligo. Inirereklamo siya ng kanyang mga co-actors and actresses. Tapos, sa isang eksena, nakita nung actress na ka-eksena niya, nako, yung mga dalire, yung kuko. Nanglilimahid. Kaya tuloy, alam mo ba, parang nagkamot ng leeg, ganon. Yeah. Kasi dami po sa mga kumakain, pero alam mo, dahil doon, Ate Coring, pinalayawan siya. Dominador. Kasi parang ang dungis ng niya, kaya dominador, madumi. Tawag na sa kanya ngayon, hindi na itunay niyang pangalan. Ang code name niya, Dominador. Si Dominador. Oo, Dominador na ang pangalan niya. So, siya ang pinagchichismisan ng lahat sa set. Siya ang pulutan. Ate Bata Coring. pa. Bata pa, sayang. Pero baka naman kasi wala lang nagsasabi sa kanya na, uy, medyo konting pino naman, di Hindi, ba? kasi kung minsan, di ba napagpapatayan tayo ngayon ng kuryente, baka pump sila. Baka. Kaya walang lumalabas sa tubig. Sa Correct. gripo. Oo. Oo, naku, hindi pwede yan. Iikli ang kanyang career. Tama. Kaya dapat Oo. kung sino man ang manager niya, kausapin siya. Naku, sino kaya makaka-kissing scene niyan? Naku, baka wala. Kasi nga. Parang yuck. Good luck kay Dominador. Ew. Okay, guess mo, Besh. Magandang Right. title yan, ha? Okay, si Pera Godmother naman nagbigay ng tulong sa single dad na tinataguyod ang kanyang nag-iisang anak. Kaya deserve daw mabigyan ng 5K for you. Hello, Kuya! Naku, nagulat ka ba? Natakot ka ba sa akin? Ako ang iyong Pera Godmother. Ano pong pangalan nyo? Jose Serbigat, ma'am. Kuya? Jose Serbigat. Kuya Jose! Naku, Oh. nakita ka na bumababa dito. Saan ka magaling? Sa anak ko po, sa Marikina pa po. Saan ka pupunta ngayon? Sa Manila, Bulacan. Trabaho niyang bantayan ang kapaligiran. Pero hindi lang yan ang tanging sakripisyo niya. Paano ka napunta sa Bulacan at ang layo naman ng destinasyon Doon mo? po yung trabaho eh. Habang
kwentuhan ko si Kuya Jose, dito ko nalaman ng kwento ng kanyang buhay. May asawa ka ba, Kuya Jose? Para po, wala na po. Dahil po sa kahirapan ng buhay. Papaano ang struggle ng pagpapalaki ng anak bilang ikaw lang ang mag-isang nagtataguyod? Siyempre, medyo mahirap kasi balik sa trabaho. Pag kada sahod, pupunta kahit malayo para ibigay yung suporta. Tanong ko lang, Kuya Jose, ano pa yung mga ibang sakripisyo ang iyong nagawa para sa iyong pamilya? Medyo hindi madali kasi nung una kasi nag-ano ako eh. Nag-welter muna ako bago nag-guard eh. Ano naman ang iyong motivation para sa patuloy na paglaban para sa iyong anak? Diskarte lang pag pag may ibang pagitaan. Laban lang. Oo. Kung anong meron, Oo. go lang. Diba? Naku, napakaswerte talaga ng iyong anak dahil meron siyang tatay na willing magsikap at ibigay ang lahat ng para sa kanya. Kaya naman, Kuya Jose, huwag ka na munang pumunta ng Bulacan. Isasama muna kita sa studio dahil feeling ko, deserve ka na makilala ni Ate Corinne. Ready ka na ba? Ready ka na? Yan na po. Okay, let's go! Pero Godmother, where are you? Ate Corinne, ito na ang Paragon Mother. Kasama ko si Kuya Jose. Ayan, Okay, hello. from Bulacan. Ano yan, Morning po, batuta? ma'am. Microphone. Yes. Akala ko may dalang batuta. Actually, nagugutom na nga yan kanina, Ate Corinne. Kaya Oh. dahil nakita ko may pakain si King's Catering, pinakain ko muna bago iharap sa'yo. Ayun, okay. Mang Jose, gaano katagal na kayong secure? 9 9 years po. years. Anong trabaho mo dati? Sumama ko natin sa kaibigan ko po na welder. Welder. Nag-welding po ako. Pero yung security guard, may training yan, di ba? Opo, ma'am. Oo, may training yan. Pero ano yan, pag nagsisecure kayo, talaga hindi kayo armado? May post din po na mayroong baril, may post din na Ayun, para walang kung baril. magkakagulo, ano? Oo, di ba? Importante Hindi parang natin meron. Pero hindi masasabi. lahat meron nga eh. Oo, hindi lahat. Kailangan Ikaw wala meron. kang baril, Kuya? Wala po. Anong gagawin mo? Sa- Pipituhan mo lang yung magnanakaw. Di ba, no? Okay. Pero, maliit lang ba ang sweldo ng security guard? Mga magkano yan kada buwan? Sa amin po kasi province rate lang po. Kung may holiday po, mabuti po ng 22K sa isang buwan po. 22K. Oh, nako. Oo. Parang mababa, ano? Mababa. Minus tax pa yun, Oo, Ate minus Corinne. tax. At may mga kasambahay, mas malaki pa dyan ang kinikita, ha? So, wala naman nagbibigay ng tip. Pagkain Oo. na po pag kasi sa village po kami naka-duty. Oo. Kasi ito ang napapansin ko, na binibigyan natin ng tip yung waiter, kadalasan, kuminsan taxi driver, pero yung security guard, dinadaan-daanan lang natin. Di ba, no, sir, no? So, meron kayong isang anak, buti isa lang. Bakit nasa ng asawa po? Naghiwalay na po kami, ma'am. Naghiwalay na po. Naghiwalay. Yun na, Nasaan para- ang bata ngayon? Sa tiyan niya po, sa Marikina po. Okay. So, lahat ng mga sustento, hinihingi sa'yo? O pag talagang matindi pangangailangan? Hindi po, ako saan ako na sa suporta po kasi nag-aaral sa ngayon eh. Oy, syempre. Grade 12 na raw. Marapit ng gumraduate. Itong po, mag-grade 12 na po, itong pasukan po. Okay. So, ang hirap ipagkasya ng 22,000. May renta pa yan. Sa inyo na ba ang bahay mo? Hindi po, may baras po kami. Sa barracks. STN po. Pero sa Okay. amin pa rin yung tubig saka ilaw. Tubig ilaw. Kami nagbabayad po ng mga- Nagpapaaral pa, kakain ka pa. Huwag ka lang magkasakit, ano? Hindi naman po. Ayun na nga, wag sana. Ayun. So, okay lang sa'yo, malayo ang anak mo sa'yo? Hindi naman, siyempre, iba talagang personal. Pero naman kami, madalas naman kami nag-video call po sa cellphone. Pero mahirap ang buhay ngayon, lalo pang humihirap sa mga panahon ngayon, ano po? Opo. Kaya para sa akin, naghihirap kayo, nagtsatsaga para mapaaral ang inyong anak. Meron kang 5K for you! Wow! Tunay ko ito, hindi to peke, ha? Sige po. Oo. Hindi rin yan galing sa kabanang bayan. Oo. Talagang pinagpawisan din ito para sa'yo. Kunin mo na, Kuya Sige po, ma'am. Jose. Salamat po. Ayan, opo. Salamat po ng marami. Thank Opo, ma'am. you. Sorry. Opo. At hindi lang yan. Siyempre, Kuya Jose, madami ka pang bigas na uuwi. Meron kang 25 kilos na bigas. Oh, sa Salamat po ng marami. Sige po, Okay, maraming so salamat si po. Mang Jose, nagbibilang pa. 5 talaga yan, ha?
Sure, Ate Kuling? Ginaganon-ganon niyo. Pinasok ko lang po sa ano Wala ka bang tiwala sa akin, Kuya? Nakawalay-walay. Akala ko gusto mo pa ng calculator. Ikaw talaga. Di ba ma'am, Okay. bilang ko lang po. Maraming salamat at palakpakan natin ang mga bayani ng bayan. Tulad ni Jose. Ayan si Jose, pinipili talaga na araw-araw bumangon sa buhay para sa kanyang anak. Naku, ganyan din po itong next kwento natin. Si Eileen tinamaan ng sakit sa kanyang kidney. Maraming ganon. Pero ibahin nyo ito dahil napakabata pa niya na iniinda niya ang kanyang kalagayan sa napakahabang panahon. Pagka nagdadrive ako, hindi ako nagtitigil ng hihi para maintain po yung aking kidney. Mahirap po ngayon magkain ng maalat, tamis. Kaya kailangan inom kagad ng tubig. Para maalagaan ko po yung kidney ko, hindi po ako umiinom ng alak, ng soft drinks, hindi rin po ako nagpo-smoke at nagsisigarilyo. Uminom ako ng alak, ng soft drinks, ganyan. Pero mas marami ang tubig na iniinom ko kasi mahirap magkasakit sa panahon ngayon lalo na sa mga apo ko, ako nag-aalaga, walang kaano yung misis ko. Okay, tanong ko sa inyong lahat. Sino dito sa inyo sa audience ang sobrang hilig sa soft drinks? Sino? Sino daw? Di ba? Ang sarap! Pagka kumakain ka ng fried chicken, hamburger. Kasi pampaano daw yan, pampaburp, no? Ate Cory? Oo, hindi lang yon, kundi talagang kapag mainit ang panahon at masarap ang kinakain mo, talagang yung soft drinks na Na maraming malamig, din. talagang konti lang, pukaw na kaagad ang iyong uhaw, di ba? Nako ha, sige, magaganyan pa kayo, magkakasakit kayo. Talaga, sa kaso ng ating panauhin ngayon, si Eileen, ikikwento niya paanong siya'y tinamaan ng chronic kidney disease, CKD, kung tawagin. Ayon. Pero chronic kidney disease, Eileen, hindi pa yan kidney failure. Hindi pa po sa una. Chronic Chronic kidney disease, nag-start lang po ako, nagkaroon ako ng kidney stone. Tapos ito pong kidney stone na to, na-damage niya yung aking kidney organ. So, kailangan na akong operahan, tanggalin yung kidney stone, at kailangan tanggalin na rin mismo yung kidney organ. Kasi yung kidney stone, dumikit po siya mismo doon sa Pero organ. isang kidney lang ang tinanggal sa'yo. Yes po. Right kidney po. At nabuhay pa po talaga ako ng 10 years na one kidney lang ako, na left kidney po ang natira sa akin. Pwede ka naman talaga mabuhay with one kidney, no? Yes Pero po. balikan natin kung saan nagsimula. Ang nakapagtataka dito, 17 years old pa lang siya. Tinamaan na siya ng problema sa kidney. Yes. Kadalasan, yan mga makalipas ang 60 years old, hindi ba yung ganon, ano? Noon, opo. So, bakit sa palagay mo tinamaan ka ng napakaaga? Kasi yung lifestyle ko talaga, yung diet ko, hindi nababantayan ng magulang. Hindi ako aware doon sa mga kinakain ko like junk foods, soft drinks, at hindi ako mahilig uminom ng tubig talaga. Mas ginawa kong tubig yung soft drinks kaysa talaga sa tubig. Ano yan? talaga. Siguro paslit ka pa lang, ganun na. Opo. Base po doon sa naging, doon sa sinasabi nagkaroon ako ng kidney stone, malamang mga 10 years old pa lang nag-uumpisa na yung kidney stone ko. Kaya lang, kasi kaming may mga chronic kidney disease, kadalasan po sa amin, walang mga simptomas. Mararamdaman namin yung simptomas kung malala na. Opo, ganun talaga. Kaya ako po, wala akong symptoms Hindi ako, siguro dahil bata pa ako, may nararamdaman ako, pero dahil bata pa ako, hindi ko siya pinapansin. Pero yun na pala yung, nagbibigay na pala siya ng matinding epekto sa kidney organ ko. Ayun. Opo. So, maliban dyan, siguro mahilig ka pa sa mga maaalat. Yes. Oo. Ginagawa ko pong ulam yung toyo. Nilalagyan ko ng kalamansi, tapos Ay, ang yung lala. ulam ko siya. Wow. At ang isa pa po sa malala noon, hindi, dahil
estudyante, ayaw umihi sa CR. Oh. Yung nagpipigil po ng ihi. So, malaking factor po yun na hindi ka na umiinom. Kung makakaihi ka man, ayaw mo pang umihi. Malaking factor po yun para magkaroon ka ng kidney damage. Nako, ang hirap pala ng ganon, ano? Pero ito ang tanong, paano niya nalagpasan? Sabi nila kapag nagdadialysis, hanggang mga 9 years ka lang. 7 to 9 years. Iba, 5 taon lang. Paano nangyaring 17 siya tinamaan yan, ngayon 53 na siya? Yes! Ano ang sikreto ni Eileen na talagang tanging pinagpala? Malalaman natin ang sikreto niya sa aming pagbabalik. Alam po ninyo, 7 milyong Pilipino, 7 na milyong Pilipino ang mayroong chronic kidney disease. Yan po yung statistikang pinakahuli 25 to 2026 ayon sa National Kidney and Transplant Institute. CKD sa Pilipinas, 35.9% ang highest record. So, ito ba'y namamana, Doc? Pala, nandito po ngayon para tayo po ay bigyan ng konting mga tips para hindi tayo umabot dyan. Dr. Mitch Sanchez na isang lifestyle medicine specialist sa Manila at medical doctor siya. Doc Mitch, ano ba ito? Namamana ba ito o dahil sa kagagawan mo? Mostly it's lifestyle talaga siya. Talagang Yes. lifestyle. Pero may factor ang genetics, but mostly na-acquire siya from our So lifestyle. tama yon. Titingnan mo kung ano ang mga naging sakit ng mga magulang mo at mga lolo-lola mo. So ibig sabihin, kailangan mag-ingat ka na. Correct. May predisposition. Yung lolo-lola mo, sabi mo, mga magulang mo wala. Wala po. Oh. Wala po talagang may sakit sa kanila. So posible yon, Doc Mitch, na bata, malusog, puro soft drink, maalat, mataba. Pwede talaga magkaroon ng ganyan? Yes. At 17? Yes. So, probably as early as 8 years old, 7 years old, nagsastart ng masira yung kidneys niya. Ay, may ganun pala. Yes. Yes. Nako, dapat ang mga bata, China, wag nang Ingatan. painom, wag nang turuan uminom. True. 'Di ba? Ng soft Pwede drinks palang kasi. mangyari yun ang aga-aga. Oo, eh. Pipiga ko na lang siya ng Charmaine, Ate Corinne. Ano Charmaine? yun? Charmaine! Arnais? Hindi, yung orange, di ba? Umapila yung orange. Palitan daw ang pangalan niya. Gusto niya Charmaine ang itawag sa kanya. Bibigaan ganon? natin siya ng Charmaine. Oo, kasi Para bakit nga bala, bakit daw yung kulay, yun din ang pangalan niya. Oo. Kaya Charmaine ang pangalan niya. Pagawa na Okay. natin Charmaine. Naku, diabetes naman ang aabutin yan kasi ang daming sugar Correct. ng Orange. Charmaine. Oh! Okay, so the best is still water, no? Yes. Water pa rin talaga. No other options. Tubig lang. Huwag Tubig nyo lang. nang bigyan ng option ng sarili nyo. Even fruit juices, Oo. hindi siya allowed. Oo, kasi mataas ang sugar. Not just that po. Kasi tinanggal nyo yung fiber dun eh. Oo. Sa fruit juice, for example, nag-orange juice ka, tinanggal mo yung fiber. Yung pulp. Yes, yung pulp. So, yung nag-remain ngayon is the pure fructose na lang. Fructose. Which is the sugar na. Parang Ay! umiinom ka ng refined sugar pa rin. Ay! So it's the Hindi same. nyo alam yun, ano? At least alam na natin ngayon. Mahirap yan. Mahirap talaga yan. So, paanong nangyaring si Eileen? Sabi nila, 9 years lang, 7 years, pag nagsimula ka ng dialysis, manganganib na ang buhay mo pagkatapos ang 5 hanggang 7 taon. Bakit siya, from 17 and she's now 53, okay pa rin siya? Yung history niya talaga is 17 years old, no? 10 years after muna nung first dialysis niya. Upon checking, upon asking her, 17 to 27, tama? 17 to 27, hindi niya binago lifestyle niya. Hindi ka aware. Hindi ka aware kung ano ang CKD, hindi ka aware kung ano ang dialysis. Kaya hindi mo rin iniingatan yung katawan mo. Ayun. Sa bagay, tama naman yun, Ate Corinne, kasi kailan lang naman nauso mga yung nagiging mas aware tayo, di ba? That's Yes. true. That's true. Tsaka sa dami ng pasyente ng mga doktor kung minsan, hindi na nakakausap yung pasyente. Yes. Talagang gamot lang ng gamot, di ba? Okay, so kakulangan sa kaalaman. O ano Yes. ang nangyari pagkatapos? So tuloy-tuloy ka pa rin sa ganyan. Soft drinks, maalat. Yes, yung lifestyle ko talaga hindi ko binago. Tinuloy-tuloy ko pa rin siya.
Tapos, nung nag-college na ako, nagkakaroon na ako ng idea kung ano yung dialysis. Kasi sinabihan na rin ako ng doktor ko noon na kailangan ko ma-dialysis. Nung nakita ko na, nung nag-aaral na ako kung ano yung dialysis, doon ko na lang naisip na panghabang buhay na pala to. Kung nag-umpisa ka na mag-dialysis, hanggat hindi ka na ma-kidney transplant, hindi ka matatapos sa pagpapadialysis. At yung dialysis po, napakaraming complications sa pasyente. Ayun. No? Unang-una po, nagbabago ang kulay namin. No? Dati akong maganda, ngayon mas maganda. Yun. Why not? Diba? Yun po. So, nasa pag-aalaga rin yan ng katawan mo, lifestyle change. Yes po. Pero talagang ilang beses ka mag-dialysis sa isang linggo? For 18 years, 2 times a week lang po ang dialysis ko. Pero dahil may PhilHealth na po tayo, na binibigyan kami ng 156 sessions na libre sa dialysis namin, nag 3 times a week na po ako. So 5 years na po akong 3 times a week ng dialysis. Alam mo, ibigay naman natin sa gobyerno yon. Opo. Dinagdagan nila ang pondo para sa libreng dialysis. Palakpakan naman natin. Oh, kayo kasi masyado kayong judgmental sa gobyerno. Grabe, may ginagawa namang tama. Opo. Hindi naman lahat nananakaw, no? Totoo po. Pero palagay ko, kung walang magnanakaw sa gobyerno, kahit 10 times ka a week. Opo, kahit every day. Usually talaga ang dialysis patient, di ba, doktora? Is every day? Naman po talaga. Kasi ang kidney namin, natin, 24/7 po talaga siyang nagtatrabaho sa katawan natin. Okay. Eh kami pong mga nagda-dialysis, 3 times a week lang, 4 hours pa. Okay. So kulang na kulang po. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon po kami ng mga iba't ibang complications sa katawan namin, sa puso, sa lungs, no? Tapos lumiliit din po kami. Dati po akong 5'6". Totoo na ba yan? Ano, Aileen? 6 inches po ang nawala sa height ko. 6 inches? Akala ko ina-eme mo kami. Totoo yun. Totoo? Alam po ni Dr. Mitch po yan kasi tungkol po sa parathyroid. Naapektuhan po yung parathyroid namin. So, may tendency na lumiit kami, kumuba, no? Tapos yung mga dulo ng daliri namin, pwedeng magbago ang itsura. So, yun po yung sinisira pa nung dialysis sa amin. Ayun. So, ano ang pambalanse doon? Kung ganun yung epekto ng dialysis sa isang tao, ano ang pambalanse para sa sarili mo? Kahit nagda-dialysis ka, you have to make sure na yung lifestyle mo is healthy. So, isa sa napansin ko with dialysis patients is before sila mag-dialysis, kakain muna ng fast food. Oo. Thinking that, okay lang kasi i-dialyze naman ako bukas lilinisan naman to ng katawan natin. Not knowing na Nagdadagdag pa. nagdadagdag yun Parang, kasi imaginein mo, 3 times a week na lang yung Hindi, parang useless. lumulublog ka sa putik bago ka maligo. Yes, parang ganon. Diba, no? Parang walang sa-isa yung ginagawa mo. You still make sure. Kaya din siya nag-survive probably because after ng 27 years old, nung nag-start na siyang mag-dialysis, naging aware siya kung ano yung tama at mali. And binago niya yon. Yung thinking kasi, kapag nagda-dialysis ka na, yung iniisip ng iba, hindi ako pa rin mag-exercise. Kasi pagod sila lagi Correct. Pagod sila. But Pero kailangan. it's the other way around. Need nilang mas mag-exercise. Oo. Hindi sila ibe-baby pero mamahalin. Correct. 10,000 steps a day. Yes, tama po. Kahit 6,000 lang, okay na. Actually, Miss Coring, sa totoo lang po, sa 24 years ko pong pagpapadialysis, lahat po ng trabahong bahay, mas ginagawa ko pa rin po siya. Naglalaba, nagluluto, namamalengke. Kasi yun ang makakatulong sa akin Mas nanghihina po ako pag nakahiga lang ako o wala akong function. Right, oo. So, ginagawa ko po So yun. is she the exception to the rule? Bakit ang haba ng buhay pa rin niya? Actually po, marami na sila ngayon na mahaba marami ang na buhay. sila ngayon. May isa siya kasama sa advocacy nila, si
Sir Ray, 30 years, no? 15 years si Sir Reynaldo. Siya po yung founder ng Dialysis PH group namin. 15 years dialysis patient na rin po siya. Actually, may mas matagal pa sa akin, 31 years. Kaya lang, ako lang nga yung mahilig sa social media, kaya meron pa. kaya ako lang yung nakikita. Pero meron pong 31 years. Sa dialysis center po namin, 3 pa po kaming 24 years na nagda-dialysis. Wow! So this is because of the advancement of technology maybe or medicine, no? Yes. Ayun. Plus, kailangan talaga iwasan na ang lahat ng yan. Kahit wala pa kayong sakit. Correct. Tsaka may isa pang nagagabay sa kanya, ate ko rin kay Ma'am Eileen, si Sir Roger. Ay, Okay. Asawa niya! Ka pala. Opo. May love life. May love life? Oo. Importante yon. Mahirap ba may kasamang nagdadialysis? Parang normal sa mag-asawa po na katuwang mo rin sa araw-araw. Ayun. Ate Coring, at least healthy yung puso niya. Oo, no? Siya po yung naging At mo rin ang swerte. puso mo dahil, di ba ang kidney at heart? It's magkapatid connected, yan. yes. Oo. Same with your Konektado. liver. Magkakapatid yan sila. Ayun. Naku, maraming salamat sa pagbabayani mo at napapahaba mo ang buhay ng jowa mo. Okay, so may bukol sa kamay si Eileen. Pakita mo, Eileen. Hindi ba? Ayan. Yung kapatid ko din po, nagdadialysis na yon, ilang taon na rin. May mga ganyan-ganyan na rin siya ngayon. Okay? Opo. So nasa inyong mga kamay, sabay dasal, ang inyong buhay. Tama? Opo. Maraming salamat, Eileen. So inspiring. And Dr. Mitch, marami siguro tayong maaagapang buhay ngayon para medyo may takot naman sila, no? Okay, mga kamisis, pwede naman yung paminsan-minsan, patikim-tikim. Pero pag napapadala, susuko ang bato. Hindi bato, ha? Yung nagtatago, hindi yun. Yung bato na kidney. Okay, salamat, Eileen, Doc. Thank you po. I can't believe 6 inches. Naku, talaga namang tinamaan ng swerte si Eileen, ano? At marami pang iba. Pero hindi lang swerte yan. Dahil inalagaan din nila ang kanilang sarili. Sa huli, tayo rin ang gagawa ng paraan sa sarili natin. Pero ibahin nyo ngayon, ha? Because this moment, magpapaulan ako bigla ng swerte sa inyong lahat. Dahil ito sigurado, sure prize! Sa inyong mga silya, may mga nakadikit na papel sa ilalim. At huwag munang kukunin, maghintay ng aking go signal. Handa na ba kayo? Kayo ba'y handa na? Sigurado? In 3, 2, 1, go! Sure prize! 4 ang kategorya. Okay, sino nakakuha ng ang swerte mo? Taas, taas. Ang swerte mo. Okay, Ayan, mga pula, kulay-pula. mga pula. Meron kayong 10 yema spread. Ilabas mo, ate. Masarap yan. Merienda na. Ang swerte naman. Lang ang kulang. Sino naman ang nakakuha ng ang swerte-swerte mo? Orange. Meron kayong 10 bayong with pansit bati. Ay, nako, grabe. Wow. Ang sarap yan. Ang saya-saya naman nila. Pagpansit ka na. Sino naman ang nakakuha ng ang super swerte mo? Pink. Ayan. Alam mo, sa panahon ngayon ng ng namamatayan ng ilaw, meron kayong battery-operated emergency light. O, ayan. Para pag brown out. Swerte naman. Swerte nyo. At sino nakakuha ng apakaswerte mo? Ay!
punit mo. Sorry, pag punit di pwede. Okay, ayan. Meron kayong slow cooker. Dapat slow din daw, slow! Yahoo! Pwedeng pang negosyo Slow yan. cooker. Ayan. Gaano ka ba kaligaya? Happy, happy! Wait! Ano ba sabi mo? Thank you, ma! Ate ko rin pingi ka ba? Oo nga eh. Akala yata niya bingi ako. Saya-saya niya. Grabe! May natututunan na kayo, may regalo pa kayo. Ang swerte maging studio audience namin, di ba? Naubusan na ba kayo ng masarap na pambaon ng mga anak ninyo? So, kita nyo, puro keso. Ano ba yan? Puro luncheon meat. Nako, mag-isip-isip naman kayo ng iba. Puro itlog. Ano ba? Eto, sorpresahin ninyo ang inyong mga anak. Kakaibang sandwich. Hindi basta tinapay, kundi waffle sandwich. Oh. Eto si Ryle, wala sa studio pero present sa lutuan at kainan para sa ihain na yan. Mga kamisis, usually kapag nakarinig tayo ng ube, ay ito ay panghimagas o kaya mga bata pagkatapos ng eskwelahan, dun sila kakain ng ube. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ngayon, pwedeng pambaon na ng inyong mga anak ang ube in the form of ube waffle sandwich. At syempre kasama pa rin natin si Chef Greggy. Chef, bati ka naman ng good morning sa mga kamisis natin. Hello, good morning mga kamisi. Ihanda ang itlog, tubig at mantika para sa pancake mix. Pati ang ube color or ube flavor at halaya. I-ready rin ang ham, cheese, pepino, mayo at lettuce para sa palaman. Okay, so bakit mo naisip gawing ube waffle sandwich? Bali para something nakakaiba siya. Tsaka trending kasi ang ube ngayon. Eh. Oo. Kaya kailangan natin i-push. Nakuha mo ba yung idea na to sa ube pandesal nung pandemic? Yes. Yeah. Oh, okay. So medyo nag-evolve na lang talaga yung idea. So ano ba ang... Siyempre kailangan natin ng waffle maker. Yes po. Kung walang waffle maker, pwede rin kayong gumamit ng pan lang. Bali magiging Parang pancake lang. sandwich. Oh, okay. So, ano gagawin natin una? Bali, meron ako na-prepare na pancake batter. Okay. Then lalagyan lang natin ng ube. Okay. Yung ube ba pag nabibili ganyan na siya? Meron naka-bottled. Yung mga ube dyan. Oo. Pwede naman. Pupunta pa tayong Baguio. Yan. Tapos, lalagyan na ng ube flavoring. Bali, flavoring yung gamit ko. Flavoring and color siya. Yes. Para purple. Vibe is everywhere. Para appetizing siya tingnan. Oo. Galing nga eh, no? Haluin lang natin. Sigurado kung ang bata magdala niyan sa school, bidang-bida siya sa mga klase niya. Uy, ano yan? O, diba? Tapos makikikagat yung mga kaklase kasi wala nang natira. Then, lalagyan na natin sa waffle maker. Mabilis lang maluto yan, chef, no? Oh, minutes lang. Minutes lang. Kaya perfect siya pang baon pag mga morning breakfast. Panghanda sa umaga, hindi masyadong matatagal Hindi siya ng mga hassle. kamisis. Pwede natin nga rin gawin advance. Then, i-ref na lang. Pwede. Pwede rin. Close lang natin. So, assemble na tayo, chef, no? Yes po. Okay. Yung palaman, pwede nyo iba-ibahin din. Okay. Para at least hindi magsasawa yung mga bata. Pwede na natin i-cut. Mas masarap daw talaga yung sandwich pag triangle. Pwede na natin i-plate. Pwede pa natin lagyan ng veggies din sa side para pang-garnish. Naku! Ang ganda tignan, no? Parang feeling ko magiging patok talaga to sa mga bagets. Yan na ang ating ube waffle sandwich. Tikman ko na, chef, ha? Sige mo. Okay. Lasa mo naman yung ube. Lasa mo naman yung ube. Tsaka, iba rin yung waffle yung ginamit kaysa sa normal na tasty. Ang ganda lang laro ng ham and cheese also. So, merong sweet, may saltiness, tas andun yung crispiness nung ating lettuce. Bali, level up talaga yung sandwich para sa mga bagets, no? Chef, maraming salamat.
Ate Coring, Ate Life, ihain na yan. Tumakbo ng Batangas sa kanyang nililigawan si Ryle para dalhan ng waffle sandwich. O eto, ang ganda. Iba-ibang mga palaman. Yan ang ibabaw. Eto ang laman. Okay. Diba? Ang ilalagay nyo lang sa waffle ay may keso, may ham, merong lechugas, merong... Lagyan, 2.0 nyo naman ang mga i-2.0 nyo naman ang mga sandwich nyo, right? Okay. So, kainan na. Ihain na yan. Ihain na yan! Ate Laila, kakabigay ko lang sa kanya, oh. Oo nga, ito kulang Diretso din. sa bibigay. Mga misis sa tahanan, aminin, gusto ninyong maging studio audience. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyong maging parte ng aming audience, iscan na ang QR code sa screen nyo ngayon. Scan na at hintayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! June is Pride Month. Kaya makikiselebrate sa atin ang mga nagagandahang drag queens. Alamin ang kwento ng kanilang buhay sa likod ng heavy makeup with their bonggang wigs and costumes. Speaking of bonggang wigs, kilalanin ang talento ng isang barbero na gumagamit ng buhok ng tao. Really amazing! At sa ihain na yan, alamin kung paano gawin ang yummy, cheesy, tropical hotdog ala sushi. At ito ang face-to-face with Ate Coring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Face to face